your beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo po kakalimutan na mag-like, mag-share at syempre, mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa lahat ng aking oo, ipapalabas dito sa channel ko. Opo, so eto na mga kababayan. Nako! Robin Padilla, oo, kumana na naman. At eto na nga, nako, napakarami na namang samot-saring opinyon at kritiko. Hindi mawawala yan. Bakit kanyo, mga kababayan, panoorin ninyo? Oh, Robin Padilla! Ano na naman tong pinaggagawa mo? Grabe. Oh, pansinin nyo mga kababayan. Hindi po kami sang-ayon sa Saan? ginawa ng Quadcom. Oh, hindi daw sila sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Alam nyo na. Ganun naman lagi, di ba? Kasi nga, etong grupo ni Digong ay mukhang makukulong. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. O, kita nyo mga kababayan. Eto mga kababayan na ni-interview ng media. Pero tignan nyo yung itsura niya. Wala man lang kadisi-disente. Nakalimutan niya yata. Sa bagay, hindi niya nakalimutan. Siya mismo nagsabi na mambabatas din siya. Pero mga kababayan, tignan nyo yung itsura. Pag ini-interview pa lang mga kababayan, parang tanga. O, tuloy. Opo, yun ang gusto nila. O, kita nyo mga kababayan, hindi man lang tumingin at hawak-hawak yung panga. Ano ba, ginagaya mo ba si Digong? Para saan yan? Para saan yung paggaya kay Digong? Para matupad yung balak nyong kung sakaling ma-impeach si Sara, ikaw ang papalit na gumaganyan sa Malacanang? Putik na yan! Binoy, wag mo nang, naku, maniwala ka, pinapahamak ka ng mga yan. Sa bagay, uto-uto ka naman. Di ba? Uto-uto naman to sa mga Duterte. Kahit mali na mga kababayan, aba, sinusunod pa rin niya. Tuloy. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming... Kasinungalingan, ang dami na ngang ebidensya. Ano ka ba? Ang dami ng ebidensya. Si Robin naman, dami ng ebidensya. O ano bang gusto mong kasinungalingan na sinasabi mo? Kung sandamakmak na yung ebidensyang pinapakita nila. Ano ba? Ewan ko kung saan umuhugot to. O ano sabi rito? Ito, sample na lang. Pasok. Alam ko, iba bawat tao, kundi ang tinatawag nating sanctity of life. Second, the assassination of Police General Wesley Barayoga. Yan na lang. Yan na lang kasi mahaba ito mga kababayan. Ang haba nito. Di ba mga kababayan? Yun, yung pagpatay lang doon sa sa kawani ng PCSO Pinapatay nila mga kababayan. General pa yan. So tapos hihimukin nyo yung mga general na mag-alsa laban sa Pangulo. Kung di ba naman kayo mga siraulo talaga ginugulo nyo tong bansang ito. Sana mga kababayan, magsilayasan na sa bansang ito. Bakit? Abay, ginagawa na nila tong negosyo, palabigasan. Ginagawa na nila lahat para makakamkam ng kwarta. Itong grupo, ni Duterte. Tuloy. na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nax, sige, tuloy. Oo. Himurin mo pet nun. Ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Tignan nyo mga kababayan, ganun ang ganun Kung ako mag-interview dito, pupukpok ko yung cellphone ko, yung camera ko. Sa totoo lang mga kababayan. Kung ako mag-interview, ganyan yung interviewin ko. Sampal ko talaga yung camera ko. Nakasama pa si
Senator Bato at Senator Go. Oo, kasama naman talaga eh. Anong gusto mo? Sabi nga ng mga kongresista, no? Eto, oh. Sista na hindi sila namumulitika sa inilabas nilang report na nagre-rekomendang kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong drug war. Para naman sa International Kita Criminal nyo, Court, mga kababayan? Wala. Di ba? Hindi ang pamumulitika kundi trabaho ng mga kongresista yung ginawa nila. Ginampanan lang yung trabaho ng mga congressman. Ano pinagngangal-ngal mo? Walang yaka, Robin talaga. Oh, pasok. Sabi nila, nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Eh, tinuturo nga. Ano magagawa mo? May mga nagtuturo. Si Bato lang yan. Meron kaming matubato. Kung meron kayong bato, meron kami mato-bato. Oh, tuloy. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines. Ayan na naman, gamit-gamit na naman nila. Alam nyo mga kababayan, lagi na lang nila sinasabi, hindi naman siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines kasi yun na lang yung huli nilang baraha. Yung pagkampi ng mga kawal sa kanila. Yan na lang inaasahan ng mga kababayan eh. Ginugulo nyo, pag kumampi, alam mo, pag kumampi yung AFP, sa tingin mo hindi sila matatakot na pumunta ang Amerika dito? Malabo yang sinasabi nyo, wag nyo nang pangarapin yan. Hindi kayo magtatanggumpay hanggat hindi binabasbasan ng pinaka makapangyarihan sa buong sa buong mundo na bansa. Oh, tandaan mo yan. Ng ating pong naging Pangulo ng panahon na yon ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Ay naku, delikado to si Robby. Kung ano-ano na lang sinasabi, sa bagay iisa lang sila ng tema ng mga sinasabi nila. Wala namang iba. Lagi na lang ganun. Laging walang kasalanan at sana wag hayaan ng mga AFP, ng kapulisan, ng mga kinaukulan, itong grupo ni Digunyo. Nandiyan pa na manumbat itong mga ito. Nandiyan pa na akala mo pera talaga nila yung dinagdag sa mga sweldo ng mga sundalo natin dito sa Pilipinas. At dito sa bansang ito, mga kababayan, pera natin yon. Binoy, hindi kay Digong, pera yon. Pera yon ng sambayan ng Pilipino. Diba mga kababayan? Siya rin naman may sabi no, si Digong. Hindi pera ng mga politiko yan. Pera nyo yan. Oh, yun yung sabi niya. Oh, anong ginangal-ngal mo? Ayan oh. Oh, ano sabi? Dito, wait. Nasaan ka na, Digong? Pakita ka. Oh. Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. Kita nyo? Oh, yung daw ayuda, inyo yan. Eh, pati yung yung binigay mong aumento sa mga pulis sundalo, amin din yon, Digong. Alimutan mo, kaya wag nyong sinusumbat-sumbat yan. Sintayin ko yung mata mo eh. Di ba mga kababayan? Talay. Definitely. Bakit po? Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. Kita nyo mga kababayan, malinaw na kasinungalingan. Putik na yan, oh. Grabe itong mga ito talaga. Isa, tandaan nyo to ha. Boto nyo maging presidente para sabay-sabay na tayo. Sabay na tayo sa impyerno. Putik na yan, oh. Plano, patakbo yung presidente to. Ganyan, makipag-usap, ganyan ang pananaw. Diba? Eto si Robin anong ginawa ni Trillanes dito? Tama lahat yung sinabi niya eh. Oh, Trillanes, pasok. Mr. Robin Padilla. Ulit. Ulit ha. Alam niyo to si Mr. Robin Padilla. Sige, bibigyan ko na siya ng atensyon. Alam niyo si Robin Padilla, ilang taon na ba ito?
bakit hindi to tumanda? Hindi nito nag-mature. Parang nasa high school eh, ano, square pa rin, gano'n. Di ba? Paano nga? How will I take this guy seriously? Eh, parang high school lang. Di ba? Oo, kasi nga nag-aamon niya na parang bata. Ayan, totoo. Sinabi ni Trillanes. Eh kung Trillanes Robin lang, mga kababayan, maglalaban sa pagkapangulo, mga kababayan, malayo. Kung Robin Trillanes lang, malayo. Oh. You grow up. Hmm. Pagka mature na siya, then he can talk to me. I'll give him my full attention. Putik na yan, no? Sinabihan ka ng ganyan, Robin. Oh. Yan, no? Sinabihan ka ni Senator Trillanes ng ganyan noon. Abay, totoong-totoo naman sa itsura mong ganyan ngayon. Wala nang dudang tama si Trillanes noon. Hanggang sa ngayon, hindi ka pa rin nagbago sa isip high school mo. Di ba? Oh, kaya nga. Oh, eto na. Ako po, ang inyong lingkod, nagsasabi, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.